sumama si tatay, albularyo pa rin siya. Sino man nangangailangan sa kanya, dapat niyang tulungan. Tungkulin yun. Alam nating binarang ito, pero napakatinding barang ang pinataw sa kanya. Ano ba nangyari? Bakit binarang? At alam niyo ba kung sino ang bumarang dito? Bibigayin kita pati ang kapatid at tatay mo. Tutuluyan ko na! Kapag hiningan ka ng tulong, hanggang saan o gaano kalaki ang kaya mong ibigay? Isa ka ba sa mga taong bigay todo kung sumaklolo? O isa ka sa mga tao na iaangat lang ang ulo ng tao sa tubig tapos bahala siyang lumangoy kapag umahon? Ano ba ang kakayahan at prinsipyo mo sa pagtulong? Ang ibabahagi ko kasi ngayon, isang napakalaking karanasan ko sa pagiging albularyo. 8 taon na ang nakakaraan nang magpagamot sa amin ang isang aswang. Hindi ko lang alam kung pagtulong ba ang tawag doon, o kawang gawa, o katangahan, o kabutihang loob. Ang naging kapalit kasi ng panggagamot at pagtulong na yun, maraming bagay ang nagbago na hindi na pwedeng ibalik pa sa dati. Sa maniwala kayo't sa hindi, nangyari at totoo ang kwentong to. Ako si Elsa at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pako! Pako! Ano ba? Pako, nasan ka? Ay nako, saan naman ba nagpunta yung batang yun? Yung mga hugasin, ititiwangwang na naman. Ay nako, Pako! Ate! Ay kabayo, ano bang ginagawa mo dyan? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo eh. Yung mga hugasin doon, iipisin na naman. Hoy, Pako! Sandali lang ate. Anong sandali? Mag-iisang oras na ako naghahanap sa'yo. Hindi na sandali yun. Kasalanan mo na yun eh. Kanina pa naman ako nandito sa sulok eh. Pero teka lang muna. Sarap mong kaltukan eh, no? Namiloso po ka pa. Hugasan mo na yun bago pa dumating si tatay. Hay nako, ewan ko sa'yo ate, hindi mo ba ako naiintindihan? Ano? Ako yung hindi mo naiintindihan o hindi mo iniintindi? Ang sinasabi ko, hugasan mo na yung mga kinainan. Tapos, gawin mo na yung mga assignment mo. Ha? Mas mahalaga ba yun kaysa sa paparating? Oo, at pag dumating yung sinasabi mo, uusok na naman yung tenga mong malaki. Kung sakali, pati puwet mo uusok kay tatay. Ay, ako naman, ano ba? Mamaya na yung hugasin, pati yung mga assignment. Hindi rin si tatay yung parating, no? Ano? Anong mamaya? Pako! Sinasabi ko sa iyo ha, itatambak ko sa higaan mo yung mga hugasin na yon pag napuno mo ko. Saka, Hindi ka nakikinig eh. Hindi si tatay yung parating. Nagngingit-ngit na ako sa kapatid ko dahil parang hindi niya ako iniintindi. Pero sa huling sinabi nito, mas pabulong, mas seryoso ang tono at tingin nito habang nakasuksok sa isang haligi ng bahay. Sunod kong narinig ang dumaraming alulong na mga aso sa paligid. Nakaamoy rin ako ng kung anong masangsang pero mahina pa ang amoy. Pako, anong nangyayari? Ate, may paparating. Hindi si tatay. Sino? Ano? Anong nangyayari? Ate, hindi mo talaga alam? Ha? Teka, ano bang... Yan, buti naman mukhang napapansin mo na. Nararamdaman mo na ba? Malayo-layo pa sila pero naririnig ko na. Nararamdaman ko na. Ay nako, lakas naman ang loob nila para pumunta dito. Tayo pang sasadyain nila? Pero lagot tayo nito eh, wala pa si tatay. Ano kaya? Ate, huwag kang maingay, may sinasabi yung mga kaibigan ko. Unti-unti akong kinakabahan. Pati hangin sa paligid, lumalamig. Nanahimik ang mga kuliglig, pero dumalas ang tunog ng mga tuko at butiki.
dumarami rin ang mga asong umaalulong. Ang mga pusa, humaba rin ang mga huni na parang tumatawag ng atensyon o nagbababala. Ang kapatid kong 13 anyos, kalmadong kalmado. Nag-oobserba at nag-aabang lang. Samantalang ako, kinakabahan at malapit ng mataranta. Ni hindi ko agad naramdaman na may kung anong papalapit sa bahay namin. Ate, maupo ka na lang muna, abangan natin yung mga susunod na senyales sa kayong mga tunog. Okay. Basta, sabihin mo sa akin kung nandyan na, kung gaano nakalapit, o ano. Alam mo naman mas malakas ang pakiramdam mo eh. Hay nako, ba't ba kasi hindi matalas ang pakiramdam mo? Anak ka ng matinik na albularyo tapos ang hina mong makiramdam, natataranta ka pa. Ewan ko, maganda lang ako, pero ang sablay kong anak ng albularyo. Hay nako ate, hindi ka rin maganda tapos sablay kang albularyo, yun lang yun. Naku. Huwag ka nang kumontra. Basta, maganda ako. Pero, sablay lang sa pagiging albularyo. Hay nako ate, bahala ka na nga. Tumahimik ka na nga lang. Pinapakinggan ko yung mga kaibigan kong duwende. Hinihintay ko rin kung sasagot tong batibat dito sa haligi. Baka masabi nila kung nasan na yon. Kunin mo na lang yung langis para malaman mo kung malapit na sila. Isa akong anak ng albularyo na nagsasanay na rin para maging albularyo. Siya naman si Paco, ang kapatid ko. Napakabata pa niya, pero mas matalas ang pakiramdam niya sa akin. At ngayon, siya ang mas nakakaramdam sa mga aswang na papalapit sa amin. Oo, may mga aswang na paparating sa bahay namin. At wala pa ang tatay naming albularyo. Pag nagkataon, kami lang ng kapatid ko ang haharap sa mga aswang. Kaya ako ang mas kabado. Pero ang kapatid ko, nakaabang, nakikiramdam at nag-iisip ng tama. Si Paco kasi may mga kaibigan at kalarong duwende. Kahit iba pang elemento, nakakausap na niya. Wala, hindi kumukulo tong langis. Pati tong bato, hindi pa rin umiinit eh. Ibig sabihin, malayo pa. Malayo pa nga ba, Paco? Malapit na pero malayo pa. Ha? Anong malapit na pero malayo pa? Ang labo naman. Ano nga? Ay naku ate, malapit na nga pero malayo pa sila. Inulit mo lang eh. Ipaliwanag mo nga kasi. Yung pandaman nila malapit na pero sila malayo pa. Mas lumabo eh. Pwede pa yung mas maiintindihan ko naman. Ganito ate, alam at nakikita na nila yung lugar, yung mga nangyayari dito. Kahit malayo pa naman sila, yung mga alaga nila nauna na nandito na. At nasasagap nila kung ano yung nasasagap ng mga pinauna nilang alaga. Okay. Pero magulo pa rin. Basta, gets ko na kahit paano. Ay naku ate. Sino yan? Gabi na. Sino yan? Ni ayaw magsalita. Sino kaya yun? Naku ate, hindi talaga magsasalita yan basta wag mong bubuksan. Ha? Ibig sabihin, nandyan na yung... Hindi ate, wala pa. Hindi pa yan. Pero isa yan sa mga alaga nila. Nililito lang din tayo. Pag binuksan mo yan, pati tong loob ng bahay natin, pati to talagang makikita na rin nila. Mas makikita na nila tayo. Teka, magsindi na lang tayo ng kamangyan. Naku ate, buti naisip mo. Sige na, magsindi ka na. Minsan talaga sarap mong kalbuhin eh, no? Ako yung ate, pero kung makautos ka, kung makasagot ka, ay naku. Kasi nga ate, mas magaling ako. Oo na, sige na. Mas magaling ka ng albularyo. Ay naku. Pero, maganda pa rin ako. Ano nang sabi ng kaibigan mong duwende? Mas lumalapit na raw sila ate. Gaano kalapit? Malapit na ba? O Malapit-lapit na raw pero para daw silang biglang huminto sa ngayon. huminto? Ano yun? Baka nag-drive-thru? Ay naku ate, ang corny mo. Kasi sabi mo huminto. O baka naman, na-traffic? Saan ba daw
dumaan. Ay, parang hindi ka nagjo-joke, no? Parang ganyan lang talaga kaya ng utak mo. Ay, nako. Ay, grabe ka ha. Igalang mo pa rin ako kasi ate mo ko. Nagjo-joke lang ako eh. Ay, kinakabahan na kasi ako. Huminto sila ate kasi nagtatawag pa sila ng puwersa. Baka ganun yun. Tao po? Tao po? Elsie? Friend? Tao po? Naku, Teka lang ate, wag! Siya po, magandang buhay. Siya po, Elsie, friend. Tao po. si Joma yun eh. Eh baka abutan siya dun ng aswang. Papasukin na natin. Ate, hindi yan si Joma. Di ba nga lumuwa si Joma nang hiram pa sa'yo ng pamasahe? Shucks! Oo nga pala, no? Ay, naku. Ibig sabihin, yan na yung... Ano ba, hindi pa yan. Wala pa, nililito lang tayo. Hirap mong kasama. Ang problema, mukhang hindi umiepekto yung kamangyan. Pag ganyan na hindi na itataboy ng kamanyan yung mga aswang, sabi ni tatay, mas mataas na uri daw yan pag ganyan. Ay, oo nga pala. May sinabi nga palang ganun, no? Nakalimutan ko na kasi. Ako naman ate, konti lang naman talaga naaalala mo eh. Sabi nitong batibat, mas bumilis na yung paglapit ng mga aswang. Ay, nag-NLEX na siguro. Elsie, tao po, alam kong nandyan ka lang. Basta ate, wag kang sasagot. Yung mga bawang at asin, hawakan mo na. Kainis naman. Ninenervyos na ako eh. Sana ba kasi si tatay? Sana mauna siyang dumating. Lumalalim na ang gabi. Papalakas rin ang kabog ng dibdib ko. Kung ano-ano ang panlilinlang na ginagawa sa amin ng mga paparating na aswang. Hindi lang ang boses ng best friend ko ang ginamit nila. May kunwaring kapitbahay na tumatawag sa bakuran namin. Hindi namin pinagbuksan. Bawal din kahit sagutin man lang. Kahit ang silipin to, hindi rin pwede. Akala namin ay puro panlilinlang lang ang susubukan ng mga aswang. Pero mas nakakabahala pa pala ang mga sunod nilang gagawin. Hala, parang tumahimik. Ano kayang ibig sabihin nun? Umatras na ba? Nag-U-turn na ba? Ay naku ate, U-turn ka dyan. Mas malala. Naku, ang hirap nito. Ha? Bakit? Ano nang mangyayari? Biglang hindi ko na kasi marinig yung mga duwende, pati yung batibat, di ko na makausap. May ginawa sila dito sa lugar natin, ewan ko na kung anong nangyayari. Eh ba't ganun? Ibig sabihin, tinanggalan tayo ng signal? Ganun ba yun? Para pala silang PLDT eh. Walang pasabi? Mawawala ng koneksyon, di walang pakonsuelo. Ang sakit mo sa ulo. Manahimik ka na nga. Ngayon tuloy, mas aasa tayo sa pakiramdam. Alam mo naman yung pakiramdam ko eh. Kaya mas ako yung aasa sa'yo. Hay nako ate, wala ka ng pag-asa. Grabe ka. Palupit ka ng palupit sa akin ha. Kasi naman dapat ikaw yung mas matalas sa atin eh. Oo na, maganda lang ako. Ay, naku naman. Si tatay. Nasaan na ba kasi si tatay? Sana naalala niya yung milk tea ko. Grabe, inuna mo pa yung milk tea. Subukan natin makipag-usap sa mga elemento gamit yung tubig, baka gumana pa yun. Bigla ngang tumahimik ang paligid. Pero mas nakakabagabag ito. Nawalan pa kami ng ugnayan sa mga elementong kausap ni Paco. Si tatay, wala pa rin. Magdadalawang oras na kaming nakikipaglaro ng hintayan. Pero hindi namin alam kung sino ang mauuna. Si tatay kaya o ang ayaw naming dumating? Oh, ano? Gumana ba? Parang wala rin eh. Kainis. Wala rin kahit yung sa tubig nakakaasar. Ang problema sa langis, kukulo lang yan pag nandyan na sa paligid yung aswang. Mas maganda pa rin na makausap yung mga duwende kasi mas marami saka mas malinaw yung malalaman natin sa kanila. Kasi hindi na kailangan yung mga elemento. Ha? Ano? Uy, yung langis kumukulo na. Konti pa lang pero talagang mas malapit na nga sila. Saka, mas naaamoy ko na rin sila. Paano na nga? Ha? Anong paano? Di lalaban kung talagang aabutan tayo, yung buntot ng pagi saka mga asin at bawang. Yung mga bintana, paglalagyan na lang din natin ng asin at bawang.
Yung walis natin, kalbo na. Pwede pa ba to? Ano? Saan yung mas maayos na walis? Ay nako, pwede na yan. Ilagay na lang din natin, bahala na. Nandyan na nga yata talaga. Wala pa naman pero konting-konti na lang. Ano ba naman yan? Naku, sana may enforcer sa crossing para matraffic pa sila. Napakahirap kasi na wala dito si tatay. Ang tagal naman nun. Bahala ka na nga dyan. Di ba pinuntahan yung pamilyang Nabarang? Kita mo naman yung lagay ng mga yun eh. Nung isang araw na nagpunta tayo, punong-puno na ng insekto yung bahay nila tapos pati yung bibi nila nangingitim na yung paa. Basta sa ngayon, kailangan nating harapin to nang wala si tatay. Humanda ka na lang. Mas malinaw na yung makatunog nila. Pero pahina na rin ng pahina. Ibig sabihin, malapit na talaga sila. Kasabay ng mga alulong ng mga aso, ang mga tunog ng pakpak, kakaibang ibon, at mga kakaibang ungol na unti-unting humihina. Kapag kasi mas mahina ang mga tunog na yon, mas malapit ang mga aswang. Kaya yung mga walang alam sa aswang, malilito at madaling mabibiktima. Wala na tayong marinig. Napakatahimik na. Humanda ka ate, nandiyan na sila. Diyos ko, nandito na talaga. Wala na talagang atrasan to. Susubukan kong palabasin yung mga kaibigan kong duwende, pati yung batibat. Hindi naman talaga tayo sanay eh. Kailangan natin ng tulong. Sana matawag ko rin yung kaibigan kong tikbalang. Kaso, pasaway kasi yun eh. Naku, bahala na nga. Ate, nandiyan na sila sa bakuran. Pinapaligiran na yung bahay. Diyos ko, pati sa bubong meron na rin. Mula taas hanggang sa lupa meron. Ba't naman kaya sila sumugod ng ganito? Kasi, hindi kaya yan yung isang angka ng aswang na kinalaban ni tatay nung isang buwan? Yung nambiktima ng mga bata dun sa isang baryo? Pwede din ate. Kaso sobrang lakas ng mga yun. Mga may kulam din sila pero ewan ko rin. Napakaraming aswang na galit kay tatay eh. Ang kwento ni tatay, bago pa man dumating ang mga mananakop, ang mga ninunong albularyo na niya ang kilala at inaasahan sa napakaraming bayan. Kaya sabi rin niya, ilang henerasyon na rin ng mga elemento at mga nilalang ng dilim ang nagpasalin-salin na rin ang galit at balak na maghiganti. Pero ngayon, sino mang lahi ng aswang to, nakalalamang sila dahil kaming mga anak na tinuturuan lang ang nadatnan nila. Tay, ay sumagot ka naman. Ipit na kami dito. Naku, wala. Ni hindi masagot. Ano, isa pa nga. Ano ka ba ate? Kaysa magtatawag ka dyan, mag-focus ka na lang dito sa lagay natin ngayon. Darating din yun si tatay. Kailangan lang, mabuhay tayo hanggang sa dumating siya. Basta nandito tayo sa loob ng bahay, ayos pa tayo. Protektado pa tayo dito. Sigurado ka? Naligtas tayo sa loob? Kasi, parang may nakakapasok daw. Ako naman, wisit ang kukunat ng mga to. Sa maliliit na butas ng bubong, unti-unting sumusuot at lumalaylay pababa ang mahahabang buhok. Bukod sa bawang at asin na nakakalat sa buong bahay, lalo sa bintana, may walis na nakataob sa mga pinto. May orasyon pamproteksyon din ang buong bahay. Pero ang ilang parte ng mga aswang, unti-unting pumapasok. Ibig lang sabihin, sobrang lakas ng mga aswang na to. Dumadami na yung nakakasuot ng mga buhok. Nakakaasar na. Pagsisindihan natin yung mga buhok. Bad trip, ano bang gusto ng mga to? Pati sa lababo, may lumulusot na. Masusukol tayo. Ate, pati sa banyo may lumalabas na rin. Bilisan mo ate, magsunog pa tayo. Magdahan-dahan kayo. Balak nilang masunog ang loob ng bahay para mapilitan kayo magsilabas. Huminahon kayo. Si tatay, nandiyan na sa labas. Tay! Tay, tulong! Humalma ka nga. Tay, napakarami nila, ingat ka. Ako nang bahala dito. Kayo dyan, kumalma lang kayo. Huwag kayong matatakot. Paganahin nyo yung mga utak nyo. Kayong mga walang ya, kaninong angkan kayo ng aswang? Napakalakas naman ng loob nyong sugurin ako dito. Akala nyo ba'y kaya nyo ako? Wala pang aswang ang nakatalo sa lahi ko. Kahit magalusan man lang, wala pang makakagalo sa akin. Oo nga pala, pinakamalakas na albularyo ang lahi natin. Kaya umayos ka dyan, matatalo natin tong mga to.
Ayun, umatras yung mahabang buhok. Tara, sumilip tayo sa bintana para maalalayan natin si tatay. Diyos ko, sobrang dami pala talaga. Isang batalyon yan ah. Uulitin ko. Anong pakay nyo rito? Hindi karaniwang kilos ng mga sinaunang aswang na suguri ng malakas na kalaban ah. Malamang, mga bagong dugo kayo, kaya padalos-dalos ang kilos. Ano? Sagot! Kung ayaw nyo magsalita, ihilahin ko mismo sa mga bunganga nyo ang sagot. Hindi mabilang ang dami ng mga aswang na unti-unting pumapalibot sa kanya. Hindi naman basta makaatake ang mga aswang dahil ramdam nila ang mga anting at proteksyon ni tatay. Baka sila pa ang malusaw sa oras na hawakan nila si tatay. Pero nagulat kami nang 3 aswang ang namigit. Mabilis silang sumugod ng harapan kay tatay. Tumagos lang ang 2. Ang isa ay bumaliktad na parang bumangga sa pader. Nabuhayan kami ng loob. Pero nagulat kami nang biglang sumirit ang dugo sa batok ni tatay. Tay! Si tatay nasugatan! Pako, tulungan natin si tatay! Di pwede, baka makasagabal lang tayo. Saka wala yan, kayang-kaya pa rin niya yan. Buisit, natali ako. Hindi malala pero hindi pwedeng maulit yon. Mukhang may makapangyarihang nagpapalakas sa kanila. Tay! Tay, mag-ingat ka! Nandyan na ulit! Kumilos ulit ang mga aswang. Mabilis nilang inikutan si tatay para malito ito. Sabay-sabay silang sumugod kay tatay. Mabilis na humugot si tatay ng buntot page at pinaikot ito. Nahagupit ang marami sa mga aswang. Naiwasan niya ang iba. Tay! Ang galing ni tatay! Kayang-kaya kahit mag-isa! Ikaw lang naman yung masyadong kabado eh. Eh syempre, tatay natin yan eh. Saka kita mo naman, di ba? Sobrang daming aswang. Ang lalaki, ang bibilis pa. Ate, kahit anong dami niyan, kahit gaano pa kalaki ang mga yan, mas makapangyarihan si tatay. Kasangga ni tatay ang kalikasan. Ano? Hindi pa rin kayo magsasalita? Itutuloy pa ba natin to? Sandali lang! Tama na! Tumigil na kayo! May isang aswang na tila inawat na ang mga kasama nila. Pero maraming sumugod ulit kay tatay. Nahahagupit silang lahat ni tatay ng buntot page. Ang iba ay napapaso o nakukuryente dahil sa pananggang tigal po ni tatay. Nang nakalagpak na ang karamihan sa mga aswang, may 2 pang grupo ng aswang ang biglang nagdatingan. Lagot! May mga resback! Ang dami! Mas dumami pa yata sila! Nako, akala ko inawat na sila nung isa kanina. Tapos biglang may nagdatingan pa. Ba't ganun? Ayaw niyong magsipaglubay? Talagang nagtawag pa kayo ah. Sige, magsisugod kayo. Kahit tawagin niyo pa ang buong angkan niyo. Sabi ng tama na! Magsitigil na kayo! Hindi tayo nagpunta dito para... Sige, lapit! Ang unang papasok, babagsak! Mula sa likod, nagsisugod kay tatay ang isang grupo ng mga aswang. Napaso lang din ang mga ito nang madikit kay tatay. Habang nanonood kami mula sa loob ng bahay, laking gulat namin nang makarinig kami ng mga angil mula sa likuran namin. Diyos ko! Pako! Nakapasok sila! Napasok tayo! Ano? Paano nangyari yun? Tay, napasok kami! Buisit na mga aswang to. Mag-ingat kayo. Gamitin yung lahat ng itinuro ko sa inyo. Pako! Ang hirap nito! Humanda ka! Mula sa hagdan ng 2nd floor, nagsisigapang pababa ang 2 babaeng nanlilisik ang mga nagbabagang mata. Naglalaway at nakaumang ang mahahabang pangil. Biglang humaba ang mga buhok nito. Nagulat kami, kaya napuluputan kami ng buhok. Kainis! Bad trip! Nahuli tayo! Pako! Pako! Bitiwan mo kami! Bitiw! Tay!
Tatay, nahuli kami! Kumalma ka! Subukan mo tumawag ng elemento! Kumalma ka lang! Nahihirapan akong huminga. Malapit na sila sa atin. Kainis talaga! Halos mabalutan na ang buong mukha namin. Dahan-dahan, gumagapang palapit sa amin ang dalawang aswang na takam na takam. Pilit kaming pumipiglas, pero napakahigpit ng pagkakapulupot sa amin. Pinilit kong tumawag ng elementong natatawag ko dati. Duwende, tikbalang, pero wala. Pero si Paco, siya ang nakapagpalabas sa batibat. Hirap na ako. Paco! Ito na! Nandito na yung batibat! Konting tiis lang ate! Buti dumating ka! Kailangan namin ng tulong! Hirap na kami! Aswang ang kalaban! Alam kong kayang-kaya mo yan! Dali! Isang babaeng maladyablo ang mukha, mataba at napakabaho. Yan ang batibat. Nilapitan ng batibat ang dalawang aswang. Nagsiatras ang dalawa. Sinubukan pang sugurin ng mga aswang ang batibat. Pero ni hindi ito nagalusan. Pisikal na atake ang ginawa ng mga aswang. Hindi ito tumalab dahil espiritu ng kalikasan ang batibat. Nahirapan ng huminga ang mga aswang. Lumuluwag din ang pagkakapulupot ng buhok. Nang tuluyang nawalan ng malay ang mga aswang, nakalas na rin ang buhok ng mga ito sa amin ni Paco. Diyos ko! Paco, ayos ka lang? Ayos lang ate. Ikaw ba? Muntik na akong mawalan ng malay, pero kinaya naman. Salamat sa'yo, Batibat. Maraming salamat. Pero pwede bang huwag ka munang umalis? Kailangan pa rin namin ng tulong mo. Napakaraming aswang pa doon sa labas. Baka makapasok sila dito. Sige na, nakikiusap kami sa'yo. Tulungan mo pa sana kami. Pumayag ang batibat na tulungan pa rin kami. Dahil dumarami ang nakakapasok na aswang sa bahay, nagsilabas na kami. Protektado kami ng batibat sa bawat sugod ng mga aswang sa labas. Siya ang humaharap sa mga sumusugod sa amin. Si tatay naman, tuloy sa pagharap sa walang humpay na pagsugod ng mga aswang. Kahit magdamag natin gawin to, walang problema. Malalagas kayo bago pa sumikat ang araw. Elsa, Paco, ano na nangyari? Tay! Ayos lang. Tinulungan kami ng Batibat. Pero hindi pa rin nababawasan yung mga aswang. Tatapusin na natin to ngayon. Yung orasyon, naalala nyo? Malaking tulong ang kailangan natin sa kalikasan kaya kailangan ko kayo. Hindi ko sure kung alam ko pa yun eh. Pero susundan ko na lang kayo. Ay nako, talaga naman. Yung memory mo kasing ikli ng damit mo, no? Grabe ka sa akin ha. Naaalala ko naman eh. Hindi ko lang kabisado. Lumubay na nga muna kayo. Tara, gawin na natin. Puso ng tao. Puso ng kalikasan. May pisi, tulay ng ugnayan. Tagahabi ng hangin. Tagahawi ng tubig. Tagahulma ng apoy. Tagabungkal ng lupa. Buwan at araw. Hindi namin hiling na tumungo sa amin, kundi sa paglusog ng kaaway. Iadya kami sa pagdanak ng dugo, sa pagkaputol ng hininga. Yapusin kami at salagin ang bawat sunggab at hataw sa amin. Kalikasan ang kaligtasan. Kaligtasan ang kalikasan. Sa isang orasyon, nakiusap kami sa kalikasan na tulungan kami. Ilang segundo matapos ang orasyon, isang bugso ng napakalakas na hangin ang humampas. Nagsitilapon ang mga aswang. Pagbangon nila, sinimulan ulit nila na ikut-ikutan kami. Unti-unting may nagbago sa hangin. Para bang bumigat ito at naramdaman na to ng mga aswang. Anong nangyayari? Ang hirap gumalaw.
Sinabi na sa inyo. Tumigil kayo. Oh, ano kayo ngayon? Mabilis pala kayo ah. Wala yung lakas at bilis nyo ngayon. Dapat, kanina pa kasi kayo sumuko. Ewan ko kung anong pumasok sa mga kukote nyo para sugurin ako sa bahay ko. Ngayon, kahit ang magsisi, hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Ang matutulin na kilos ng mga aswang, bumagal na. Tinulungan kami ng mga elemento ng hangin. Literal na pinabigat at pinakapal ang hangin, kaya nahirapang kumilos ang mga aswang. Una ay bumagal sila, hanggang sa halos hindi na sila makagalaw. Para silang nasa putikan, base sa bigat ng kilos nila. Oh, ano na? Pagod na ba kayo? Wala na kayong magagawa ngayon. Siguro naman alam nyo na kung ano mangyari sa inyo dito. Nagkamali kayo ng pinasok. Ako, Elsa, ako nang tatapos ito. Itong punyal na mga bagani, kahit anong lahi ng aswang, walang makakaligtas dito. Sa isang gabi lang, ubos ang lahi nyo. Kasalanan nyo rin to. Sandali lang. Teka muna. Hindi naming intensyong manakit. Sandali. Ano ka mo? Isang batalyong aswang kayong sumugod dito, tapos wala kayong intensyong manakit? Ano bang kagaguhan yan? Maniwala ka. Pakinggan mo muna ako. Ang labo naman yan. Kami mga anak pa nga ang sasamantalihin nyo sana eh. Tapos biglang hindi kayo mananakit? Ano yun? Gusto lang kami laruin? Kilitiin? Ano ba naman kayo? Desperadong kilos na sumusugod kayo sa akin na alam nyong hindi kayo mananalo? Tapos ngayon, biglang magmamakaawa kayo? Tama na to. Tatapusin ko na kayo dahil sigurado babalik kayo pag pinaligtas ko pa kayo ngayon. Maniwala ka. Kailangan namin ng tulong mo. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa amin. Sinubukan lang namin ang kakayahan mo. Kung ikaw nga talaga ang hinahanap namin. Maawa ka. Kailangan namin ng tulong mo. Ano? Sinusubukan nyo lang ako? Muntik mapahamak ang mga anak ko sa ginagawa nyo tapos sinubukan nyo lang pala ako? Lalo nyo lang pala akong ginalit sa kalokohang pinagsasabi nyo. Patawarin mo kami. Ako na ang humihingi ng dispensa. Aaminin ko, talagang sumobra ang marami sa amin. Hindi ko sila nakontrol. Pero ang talagang pakay namin sa'yo ay magpatulong. Hindi mo naintindihan? Muntik yung patay ng pamilya ko tapos magpapatulong pala kayo? Humihingi ako ng tawad sa'yo. Bilang patunay ng paghingi ng tulong ang pakay namin, narito ang ilan sa mga makapangyarihang bato ng angkan namin. Ibibigay namin ito sa'yo. Tulungan mo lang ang aming prinsipe. Kahit paano ibayad niyo sa amin, wala yan kung napatay niyo kami kanina. Naglolokohan lang pala tayo dito eh. Wala akong tatanggapin kahit na ano mula sa mga gaya yung mga umatake ng patalikod. Tapos ang usapan. Uunahin na kita. O sige, ulo at puso ko ang ibibigay ko bilang kabayaran ng ginawa namin kanina. Basta sagipin mo lang ang buhay ng aming prinsipe. Bilang albularyo, alam kong kayang-kaya mong gawa ng paraan ang nangyari sa kanya. Tapusin mo ako, pero pakiusap, gamutin mo ang aming prinsipe. Tatapusin kita, ang mga kasama mo, pati ang prinsipe nyo. Alam kong hindi ka ganyang klaseng tao. Alam kong may puso ka. May puso ako, oo. Pero kayo, wala. Kaya hindi ko kayo pwedeng buhayin. Pero binuhay ka ni Anita noong ikaw ang naghihingalo. Noong ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Natigilan si tatay sa binanggit ng matandang aswang. Naikwento ni tatay, agaw buhay siya dahil napuruhan ng tiyanak. Pero isang aswang ang gumamot at sumagip ng buhay niya. Naging kasintahan niya ang aswang na tumulong sa kanya. Pero hindi yon ang naging nanay namin. Kalahi namin si Anita, ang aswang na sumagip rin sa buhay mo. Tinulungan ka niya. Kahit ilang dekada kayong nagtugisan at kahit napatay mo ang lahat ng mga kapatid niya. Kaya ngayon, kami ang nakikiusap sa'yo. Kami naman
o may kailangan ng tulong mo. Buisit. Di ko akalaing maririnig ko ulit ang pangalan ni Anita. Tay, huwag ka magpaloko. Ginagamit nila yung utang na loob mo sa kanila. May history pala eh. Ano yan, Tay? Alam ko yon, pero hindi na lang ito ang basta utang na loob. Albularyo pa rin ako. May kakayahan akong manggamot at tumulong. Ha? Pero sinugod nila kami kaninang wala kayo. Saka paano tayo makakasigurado na hindi tayo aatakihin ulit ng mga yan pagkatapos mo silang tulungan? Malamang nagawin nila yon, pero oras na mga hasila, tutuluyan ko na sila't mauubos ang buong lahi nila sa isang iglap. Tama si tatay. Albularyo pa rin siya. Sino man nangangailangan sa kanya, dapat niyang tulungan. Tungkulin yun. Pero sa ginawa nila kanina, hindi sila dapat kaawaan. Sige na nga, pero baka pagsisihan nating lahat to. Sinisiguro ko sa inyo mga anak, sakali mang meron pang maitim na balak ang mga aswang na to, mapipigilan ko yon at tutuluyan ko silang puksain. Pero sa ngayon, gagawin ko ang tungkulin ko bilang isang albularyo. Bilang mga anak, wala kaming nagawa kundi sumunod kay tatay. Delikado, pero tutulungan namin ang mga aswang. Inilapag nila ang isang matangkad na binatang humpak na humpak ang katawan. Wala ring palagyan ang mga sugat nitong nabubulok na. Sa utos ng matandang aswang, nagsialis ang karamihan sa mga sumugod na aswang. Ang binata, ipinasok namin sa bahay. Doon nalantad ang mas kalunos-lunos na lagay ng lalaki. Dito niyo siya ihiga. Grabe, Tay. May lumalabas ng maliliit na insekto sa mga sugat niya. Ano ba naman yan? Napakabaho rin niya, bulok na yata yan eh. Talagang nabubulok na siya. Buhay pa siya, pero bulok na ang katawan niya. Alam nating binarang ito, pero napakatinding barang ang ipinataw sa kanya. Ano ba nangyari? Bakit binarang? At alam niyo ba kung sino ang bumarang dito? Siya ang prinsipe namin. Isa ang lahi namin sa kakonti na lang na mataas na uri. At ang binatang ito ang magtutuloy ng lahi namin. Isa siyang gabunan. Kaya gustong agawin ang kapangyarihan sa kanya at sa lahi namin. Ang kaso, sa dami ng pumupunterya sa amin, ni hindi namin alam kung sino ang gumawa nito sa kanya. Mahirap ito. Napakatindi ng barang. Mas mahirap kung hindi natin tukoy kung sino ang nagbato ng barang sa kanya. Ako, Elsa, subukan mo na natin tawasin. Tawas sa tubig ang kailangan dito. Madali kayo. Ihandaan niyo ang lahat ng kakailanganin. Ito na tay, pwede na nating umpisahan. Bilisan lang natin. At para bang alam ng bumabarang sa kanya ang mga nangyayari ngayon. Narito ang diwa niya at pinanonood tayo. Ganun siya kalakas? Nakakatakot? Mga sinaunang mambabarang lang yung mga may kaya nun, di ba? 3 na sa mga kabataan namin ang napatay ng barang nito. Itong si Lando, ang huling kabataang lumalaban pa para mabuhay. Naku, last hope pala siya kung sakali. Parang ang gwapo pa naman niya. Ang laking tao rin eh. Nako ate, yan ka na naman eh. Mag-concentrate ka na nga dyan. Nagko-concentrate ako. Kaso tingnan mo, napakalabo ng imahe na lumalabas. Ibang klase ito. Hindi itsura ng nakatalukbong na tao ang lumitaw. Usok lang na walang kahugis-hugis ang lumabas. Nakakatakot ang gumawa nito. Susubukan kong silipin ang diwa ng binata. Noong sinimula na naming gamutin ang binatang aswang, ramdam na ramdam din sa paligid ang presensya ng kung sino mang nambabarang. Napakabigat sa pakiramdam. Eh kung anong amoy din na umiikot-ikot pero mahirap tukuyin. Sinubukang pasukin ni tatay ang diwa ng binata. Nagbabakas sakali siyang makikita niya doon ang bumabarang dito. Pero iniluwa lang siya palabas ng diwa ng binata. O tay, ayos ka lang? Grabe yung isinukan nyo. Tubig muna tay. Ano nangyari tay? Parang tinapon kayo ah. Niwala akong nakita. Tapos tumilapon lang ako palabas sa diwa niya. Tiyak kung wala ron sa diwa niya ang mambabarang. Pero protektado rin ang kapangyarihan niya kahit ang diwa niya. Tay,
Paano natin babaklasin yung barang kung hindi natin malaman kung saan yun galing, kung sino yung lalabanan? Kahit ang malalakas na matandang aswang, napasuko na rin ng mambabarang na to. Ilang buwan ng halos linggo-linggong may namamatay sa angkan namin. May isang paraan pa, pero napaka-komplikado nito. Bukod sa matagal, kailangan tumawid sa mga dimensyon at makikiraan tayo sa mga elementong hindi natin sigurado kung pahihintulutan tayo. Ang hirap nun, Tay. Baka pati kayo hindi na makabalik. Siguro, subukan muna natin yung lahat ng kaya natin. Ginawa muna namin ang lahat ng paraan na meron kami. Tinapalan namin siya ng mga papel na may dasal. Inipitan din sa mga daliri ng mga tingting at dahon na may dasal. Inilubog rin namin siya sa tubig, saka dinasalan para salain sana ang negatibong enerhiyang nagpapahirap sa kanya. Pero lahat yun, wala. Ano ba naman yan? Nakakapagod na to. Pati lakas natin parang nahihigop na. Parang lalo pang lumala si Pogi. Tay, igat na yung lumalabas sa bibig niya. Kuhol na rin yung gumagapang palabas ng tenga niya. Ibaliktad natin siya. Itatapal ko sa batok niya itong orasyong hinanda ko. Nangingisay na ang binata. Lalong nananariwa ang napakaraming sugat nito sa katawan. Idinapa na namin siya. Pagtapal ng papel na may orasyon sa batok nito, gulat na gulat kami sa mga sunod na nangyari. Nagkikisay siya, umunat at humaba ang mga kamay at paa. Umangat ang katawan niya sa kama. Lando! Kayanin mo, Lando! Lando! Hindi ko maipaliwanag ang lakas at itim ng barang sa kanya. Grabe! Sa dami ng lumalabas sa katawan niya, nangingitim na sa insekto yung bahay. Lumalala lang siya. Baka lalong mapabilis ang kamatayan nito kapag pinilit natin. Kailangan na natin ng tulong ng mga taga-ibang dimensyon. Nung huli nating ginawa yun, muntik nang kuhanin sa atin si Paco. Tapos ako naman, muntik nang mabaliw. Para mas dumali ito, magbigay tayo ng alay sa mga elemento para patawirin tayo sa mga dimensyon. Anong tatawid sa dimensyon? Saan niyo siya dadalhin? Dadalhin namin ng binata sa dimensyon ng mga elemento para din mailayo siya sa saklaw ng barang. Kapag naroon na siya, doon na rin namin babaklasin ang barang sa tulong na rin ng ibang elemento. Yun nga lang, kailangan ng alay para makaraan kami at para tulungan kami. Itong mga batong ibinigay nyo, pwede itong... Mas mainam ang braso ko. Di ba't mas gusto ng mga elemento ang parte ng katawan ng tao? Isasama ko rin ang kaliwang mata ko. Galante mo naman, Lola. May braso na, may mata pa. Yung kilay mo na lang kaya. Ay, di pala pwede. Tatulang pala yan, no? Nako ate, yung bra mo saka ulo mo pareho lang eh. Walang laman. Ewan ko sa'yo. Tama na yan. Umpisa na natin. Alam ko napapagod na kayo pero ito na ang huling paraan natin. Napakadelikado, pero kailangan naming subukan. Tumawag at nakiusap kami sa mga espiritu na patawarin ang mga kaluluwa namin sa ikatlong dimensyon ng mundo. Sa unang pakiusap na yun, ang braso ng matanda ang inialay. Sa pagtulong sa amin na baklasin ang barang sa binata, ang kaliwang mata ng matanda ang alay. Nagtagumpay ang ginawa namin, pero ilang araw kaming nanghihina. At ang binata, kailangang manatili sa amin para ipagpatuloy ang mga panghuling gamutan sa kanya. Isang linggo na rin. Di ba pwedeng pauwiin na yung mga yan? Di pa nga magaling, di ba? Ang sungit mo talaga. Akin na nga yan. Lilinisan ko na ng sugat si Pogi. Sipag mo rin no? Porket... Bakit mo ba? Itapon mo na nga yung mga basura dun. Saka tapos naman ang halian si Nanang. Maghugas ka ng pinggan. Lando, hello. Pupunasan na ulit kita ha. Tapos nun, susubuan kita. Huwag mo nga akong hawakan. Ano ba? Ay, relax ka lang. Ano ka ba? Kailangang linisin yung mga sugat mo. Saka bakit ba? Ilang araw ko nang nililinisan yung katawan mo, no? Ano? Ikaw? Hinahawakan mo ko? Buisit. Anong buwisit?
Kailangan kang linisan. Yung buong katawan mo, nilalanggas ko yung mga sugat-sugat. Buong katawan as in lahat. Ayoko sa'yo. Ano? Huwag mo kong hawakan. Tawagin mo si Tandang Nene. Mula ngayon, siya nagagawa niyan. Sungit naman ito. Hindi na kaya ni Nanang. Wala na yung isang braso niya, no? Saka ayaw mo ba sa akin? Mas madiin ako humagod. Sigurado mas bibilis kang gagaling nun. Ayoko sa'yo. Bakit? Ano ba kala mo sa sarili mo? Basta ayoko. Ako nagagawa niyan kahit hirap ako. Hindi pwede. Matatapon na yung tubig sa planggana. Sayang yung pinaglagaan ng mga dahon. Ganito na lang. Kung nahihiya ka, pipikit na lang ako. Ayos ba yun? Ewan ko sa'yo. Ako na lang kasi. Napaka-ipal mong babae ka. Hindi ka maganda. Tsaka ba't ba nandito pa ako? Hindi ka pwedeng umuwi. Kasi pinagagaling pa ang mga sugat mo. Gagaling rin agad to. Napakalakas ko. Nalimutan niyo na yata kung sino ako. Di naman ako gaya yung mga mahihina. Eh bakit hindi ka pa gumagaling ng tuluyan kahit 1 linggo na? Naisip mo ba yon? Hindi karaniwang sugat ang mga nasa katawan mo. Isa pa, umaaligid lang ang espiritu ng bumarang sayo. Kaya binabantayan ka rin ng mga elementong kaibigan ni Dante. Tama si Nanang doon. Kailangan ka ring protektahan muna ni tatay. Kasi mahina ka pa. Alam mo bang sinusubukan kang lapitan ng mga pakawalang nilalang ng bumabarang sa'yo? Tinataboy lang sila ni tatay. Imposible. Walang magtatakang lumapit sa akin. Dahil malayo pa lang, ramdam na nila kung gaano ako kalakas. At yung Dante, hindi ko kailangan yon. Hindi ko kailangan ng proteksyon o tulong. Kaya pala mamatay-matay ka na nung dalhin ka dito, no? Bangkay ka na nga nun eh. Nabubulok ka na nga eh. Si tatay lang ang gumawa ng paraan para mabaklas yung barang sa'yo. At hanggang ngayon, nakikipagbuno siya sa bumabarang sa'yo. Hindi ka titigilan nun, lalo ngayong mahina ka. Kahit kailan, hindi ako humina. At yung Dante na yan, kaya lang ako napagaling yan dahil natural na malakas ako. Kunti na lang ang kailangan niyang gawin. Anong konti lang ang kailangan kong gawin? Ang sabihin mo, konti na lang ang buhay mo nun. At hindi lang akong sumagip sa buhay mo. Kailangan pa namin ng tulong ng mga taga-ibang dimensyon. At ikaw, wala yung sinasabi mong lakas. Daig mo pa ang lantang gulay eh. Di wala kang mali pero patay ka na. Kung tutusin, patay ka na dahil pabulok ng katawan mo dahil sa barang. Hindi pwede yun. Ako ang prinsipe ng angkan namin. At kung talagang mahusay kang albularyo, alam mo ang gabo na nagaya ko. Pinakamalakas. Kaya mabilis akong gagaling kahit walang tulong mo o ng kahit na sino. Alam mo, wala naman talaga sa akin kung aalis ka. Nakakaabala ka na rin sa totoo lang. Pero ang angkan mo, lagi itong nakikiusap sa akin. Kayo ni Tandang Nene ang mag-usap. Umalis ka kung gusto mo. Sana pala'y umpisa pa lang, hindi na kita tinulungan. Sayang ang oras at lakas na inilaan namin sa'yo. At oo, alam kong gabunan ka. Pero ikaw yung uri ng gabunan na puro hangin lang. At hindi ka malakas kaya ng iniisip mo. Ganon? Hindi ako malakas? Baka gusto mong subukan. Aray! Ay nako, saka na kayong magkasubukan pag nakatayo ka na. Pagpasensyahan mo na si Lando. Hirap lang ang kalooban ng bata dahil sa nangyari. E sana naman, hayaan mo pa kaming manatili sa pangangalaga mo. Wala kaming kalaban-laban kapag umalis kami dito. Oo nga, tay. Mahina pa talaga tong si Lando eh. Sobrang dali nilang punteryahin pag umalis sila dito. Masasayang lahat ng ginawa natin. Tandang Nene, wala sa akin ang problema. Diyan sa hambog niyong prinsipe. At ikaw bata, pag magaling ka na, huwag kang mag-alala. Pwede mong subukan ang lakas mo sa akin kahit na anong oras mo gusto. Ba't di pa ngayon? Tara na, Tanda! Kahit nakaiga ako, tablado ka sa akin. Ay nako, patayin na natin yung electric fan. Sayang lang sa kuryente. Lakas naman na ng hangin. Dumaan pa ang 2 linggo. Mabagal man, mas bumuti na ang lagay ng katawan ni Lando. Pero makailang ulit pa rin siyang binabalikan ng espiritu ng mambabarang. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may aninong lumilitaw sa bahay at nilalapitan si Lando. Dito magdurugo ang tenga at bibig ni Lando.
Minsan ay lalabas si Lando ng bahay, pero tulog ito. Makikita na lang namin na papunta na siya sa isang malaking anino na pulang-pula ang mga mata. Naitataboy pa naman ni tatay ang mga nilalang na ito. Ano ba yan? Ba't napakatabang naman? Saka hindi ako kumakain ng ganyang gulay. Ayoko niyan. Kain kang bato, kuha kita sa labas. Gusto mo? Ano? Hoy! Aray! Ba't mo pinigay yung sugat ko? Buisit! Kasi po, sinasaniba na naman kayo. At ikaw naman pa ako, tigilan mo na yan ha. Alam mo na may saltik to eh. Pinapatulan mo pa. Doon ka na. Paparating na si tatay. Linisin mo yung kulungan ng baboy doon. Dapat yun man lang ipalinis din sa batugan dyan eh. Wala lang ang ginagawa, reklamo pa ng reklamo. Ba't ako maglilinis ng kulungan ng baboy? Mas kayo yung sanay sa mabaho eh. Oo nga eh, nasasanay na kami sa amoy ng higaan mo eh. 2 linggo ka ng halos walang tayuan dyan eh. Linisan mo na nga sabi. Ay naku, sakit kayo sa ulo. Hoy, kapatid mo ba talaga yon? Parang ang layo ng itsura eh. Gwapo nun, ang kinis ng mukha tapos mas matalino din. Hoy, di nga kami magkamukha. Pero maganda ako. Hindi kami magkasing talino. Pero binigay ko lang kasi sa kanya yung talino ko para naman mabawasan ako ng konti. Medyo maganda na nga ako. Tapos sobrang talino pa. Saka ako yung ate. Ako na nagpaubaya. Ewan ko sa'yo. Makalabas na nga muna. Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pa pwedeng lumabas. Nababagot ako dito eh. Ilang linggo na ako nakakulong dyan. Magpapahangin lang ako. Hoy! Ibawal ka nga kasing lumabas. Saka papaypayan na lang kita para may hangin. Gusto mo, kipan kita para mas refreshing. Baho-baho ng hininga mo eh. Hoy, anong mabaho? Ba't wala kang kaangal-angal nung nag-kiss tayo nung... Hoy, yung bibig mo ah. Mabaho na nga, pasmado pa. Bakit? Ayaw mo pang aminin eh. Ikaw tong biglang... Panaginip lang yun. Pangit-pangit mo eh. Ba't kita... Basta, saka di ka ba nahihiya? Pinagsisigawan mo yan? Nako, ikaw ang dapat mahiya, no? Tinatanggi mo pa. Biglang lumabas ng bahay si Lando. Hinabol ko naman siya. Nakatingin ang lahat ng tao sa amin habang nagtatalakan kami habang naghahabulan. Sa haba ng talakan namin, nakarating na pala kami sa ilog. Wala nang tao doon, kaya kinabahan ako na baka doon siya atakihin ng bumarang sa kanya. Pero kahit anong sabihin ko, kahit anong sigaw ko, tuloy-tuloy lang si Lando. Hoy! Lando! Hoy! Ano ba naman to? Napapaos na ako dito! Eh, ba't ka kasi sumisigaw? Pinagtitingin na nga tayo doon dahil sa'yo eh. Ba't naman hindi ako magsisisigaw? Ayaw mong magpaawat eh. Tingnan mo nga yan. Umabot na tayo sa ilog oh. Paano kung lumitaw dito yung bumabarang sa'yo, ha? Eh, dilulumpuin ko para di makabawi na. Tapos pupulutanin namin ng tatay mo. Yabang kasi nagtatay mo eh. Kala mo kung sinong magaling. Magaling naman talaga yun eh. Ikaw, electric fan ka lang. Hoy, saan mo nakuha yung bangka? Anong gagawin mo dyan? Ewan, nakita ko lang dito. Hiramin ko lang. Ano ba? Hindi pwede. Ay, huwag mo kong hilahin. Hoy! Aray! Tara, hanapin natin ng One Piece. Nakakita pa ng bangka si Lando. Ewan kung paano, pero naisakay niya ako at tuluyan niya tong nadala sa gitna ng ilog. Nung unay, tinatalakan ko pa rin siya, pero natahimik rin ako sa ganda ng ilog. Pero iba ang pakiramdam ko sa paligid. Parang may nanunood. Parang napakalapit lang. Ano? Tahimik ka, no? Ang ganda pala dito. Ang tahimik. Hindi ka pa ba nakakapunta dito? Hindi pa. Lagi lang naman din ako nakakulong sa bahay. Hindi nauubusan ng gawaing bahay. Luto, linis, laba, mga baboy. Kundi gawaing bahay, tumutulong sa panggagamot ni tatay. Kaya ka pala ganyan eh. Para kang taga-kuwebe. Nagsisisigaw ba naman nung lumabas? Napakabwisit mo naman kasi. Kita mo nga nakarating na tayo dito sa ilog. Napakalayo na nito.
konti nga ang pumupunta dito kasi delikado. Delikado? Takot lang sila. Pero ganda-ganda dito eh. Saka kung bahala sa'yo, enjoy mo na lang. Total sabi mo, di ka ganong nakakalabas. Enjoy ka na lang, ako kasama mo. Ipapasyal kita, sagot kita. Sa totoo lang, unti-unti akong kumakalma sa tabi ng napakayabang na lalaking yun. Habang lumalayo kami sa ilog, paganda ng paganda ang tanawin. Lalo ring nawawala ang takot ko. Para bang may pakiramdam akong safe sa kanya. Ewan, pero masyado na yata akong napapanatag sa kanya. Sa 2 linggo kasing nasa bahay siya, palihim rin kasi kaming nagkukwentuhan. Uy, ganda dun ah. Daming puno, no? Tara, baba tayo dun tapos manginain tayo ng mga bunga. Bahala ka na nga. Kunwari ka pa. Sabihin mo gusto mo rin. O ito, Aratilis, para sumakit tiyan mo. Walang hiya ka talaga eh, no? Pero salamat. Ang totoo niyan, madalas kaming mag-picnic nila nanay dito nung bata pa kami. Kaso, nawala si nanay. Tapos, busy na si tatay ngayon. Drama pala ng buhay mo, no? Nakakaawa ka naman. Buti dumating ako sa buhay mo, no? Alam mo, gwapo ka talaga eh. Kaso, natatalo ng sobrang kahambugan mo. At least gwapo. Saka hindi ako mayabang. Lagi lang akong sigurado. Sigurado? Hambog ka. Yun lang yun. Pero, salamat nga talaga. Kahit nakakabwisit ka. Pag umalis na ako, malulungkot ka na ulit. Sayang mo ngayon eh. Saya ka dyan. Kapal na mukha mo. Talaga naman eh. Kitang-kita sa mata mo ang saya-saya mo. Pero alam mo, mas masaya? Yung maliligo ka. Baho mo na eh. Kinarga ako ni Lando. Sa kanya ako dinala sa malalim na parte ng ilog. Para kaming mga batang biglang nagbasaan sa ilog. Mula sa basaan at hatakan, hindi ko na malayang nakayakap na ako kay Lando at nakatingin na sa mga mata nito. Halos magkadikit ang mga mukha namin. Ang unti-unting paglalapit ng mga labi namin naudlot. Ano yun? May parang hayop? May ibang nandito. Pero relax ka lang, kasama mo ako. Akong bahala. May anino. Dito sa tubig. Lando! Umahon muna tayo. Bilis! Yung anino. Parang iniikutan tayo ng anino. Ikaw yung albularyo. Alam mo ba kung ano yan? Hindi ko masagap eh. Hindi ko makilala. Kasi mas magaling sa ganito yung kapatid ko. Kasi mas malakas siya. Pero malamang yan yung gustong bumarang sa'yo. Baka yan yung espiritu niya. Ah, ganun. Siya na ba yan? Eh di makakaganti na rin ako. Hirap na hirap ako sa ginawa niya. Umahon kami at nakiramdam. Iniikutan kami ng isang anino o itim na usok. Lalapit, lalayo, susuot at lilitaw sa mga puno. Hanggang sa isang angil ang sumugod sa amin mula sa likod. Nahila ako ni Lando at nakailag kaming dalawa. 3 taong may pakpak ang lumitaw. Si Lando, lumaki at umitim ang katawan. Tumangkad at humaba ang maputing buhok. Isaong gabunan, mga basura lang kayo. Bumubuelo pa lang ang mga aswang. Agad na silang nadunggol ni Lando. 5 aswang pa ang naglabasan sa lupa. Pero agad rin silang pinagdadakot ni Lando. Pinagbabalian niya ng leeg ang mga aswang. Walang nakapalag sa laki at bilis ni Lando. Isa pang aswang ang pasalising humatak sa akin mula sa likod. Ginawa niya akong panangga kay Lando. Nakasakal sa leeg ko ang mahahaba nitong kuko. Sumulpot si Lando sa gilid nito at binutas niya ang tagiliran ng aswang na may hawak sa akin at nakawala ako. Lando, salamat.
Muntik na yun. Grabe, talagang napakalakas mo. Pero muntik na talaga tayo doon. Ang daming aswang. Kilala mo ba yun? Ibang angkan ba yun na humahabol sa inyo? Lando, siguro umuwi na tayo. Baka may iba pang maglitawan. Lando, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Diretso lang na nakatayo si Lando. Ni hindi ako nito kinikibo. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang ang mga kuko nito sa tagiliran ko. Hindi ko inasahan yun. Dama kong bumagsak ang katawan ko sa lupa. Hinang-hinakot na lalabo ang paningin ko. Ang huli kong naaalala ay si Lando na mabilis tumakbo at tumalon. Tay! Tay! Gumising ka, Tay! Hayop na mga aswang yan! Sabi sa inyo, hindi sila dapat tulungan! Tay! Napakasahol nito. Halos lumuwa ang bituka ng tatay mo. Mamaya ka na umiyak at tulungan mo ko. Ihanda mo yung mga ipakukuha ko sa'yo. Kailangan magamot ng tatay mo. Walang yang mga aswang yan! Nasaan ba si... Tay! Tay! Pako! Tulong! Ate, anong nangyari? Diyos ko, duguang ka. Pako, tamputin mo yung ate mo. Gagamutin natin sila ng tatay mo. Bilisan mo! Tay! Tay! Ano nangyari sa inyo, Tay? Pako! Mga aswang na tinulungan natin, ate. Inatake si tatay. Yung hayop na Lando na yon. Buti hindi nila ako inatake pero grabe yung ginawa nila kay tatay. Buti biglang dumating si Chong. Si Lando. Siya rin ang gumawa nito sa akin. Hayop na. Tay. Ate! Nawalan ako ng malay matapos akong atakihin ni Lando. Nang magising ako, pinilit kong gapangin pa uwi. Ang dinatnan ko, ang bahay naming tigmak sa dugo. Si tatay, wakwak ang tiyan at basag ang mukha. Ang mga aswang na tinulungan namin, wala na. Si Chong Badong ang gumamot sa amin. Sa ngayon, ligtas ang tatay mo. Pero dapat bantayang maiigi ang kalagayan nyo. Mabutit may proteksyon siya pero grabe pa rin ang pinsala sa kanya. Pati si ate, manala ang lagay. Yung mga aswang, sila na ngayon tinulungan. Tapos mamamatay rin yung isa sa kanila pero sinagip ni tatay. Iyan ang pagkakamali ng tatay mo. Inatake na kayo ng mga aswang na yon. Abay tinulungan pa niya. Ito ngayon ang nangyari. Ate! Ate! Huwag kang gumalaw, ate. Bubuka yung sugat mo. Si tatay. Ano nang... Kumusta si tatay? Sa ngayon, ligtas ang tatay mo. Pero hindi maayos ang lagay niya. At kasalanan niya rin ito. Kahit ikaw, matindi rin ang tinamo mo. Mahiga ka lang, ate. Ikaw ba, ate? Ba't ka nawala? Ano ba nangyari sa'yo? Sabi mo yung mga aswang din? Oo. Si Lando. Sinundan ko sa ilog. Tapos may mga umatake rin sa amin. Nilabanan niya yun. Tapos bigla niya akong sinaksak ng kuko niya. Hayop na Lando na yun. Tay, huwag kang mamamatay ha. Diyos ko, tay. Sana hindi tayo naniwala sa mga hayop na yun. Nangyari na ang nangyari. Nawala pati mga mahalagang bato at gamit ng tatay nyo. Pero ang mahalaga ngayon, makapagpagaling kayo. Magsipagpahinga na kayo. Hindi ko kayo laging mababantayan. Pero babalik-balik ako rito. Huwag kayong mag-alala. Kaya yan ng tatay nyo. Kaya magpalakas din kayo. Salamat, Chong. Baka kung ano nang nangyari kung hindi mo kami napuntahan. Salamat, Chong. Si Cho Badong
Pinsan siya ni tatay. Albularyo rin siya na taga-kabilang bayan. Bibisita lang dapat siya sa amin. Pero dinatnan niya ang katatapos lang na dilubyo sa bahay. Ginamot niya kaming dalawa ni tatay. Pero kailangan rin niyang umalis. Maya't maya din naman niya kaming binibisita. Binabantayan din kami ng mga espiritu at elementong kaibigan namin. Ate ano yan? Ano yung tinatawas mo? Hindi ka pa magaling ah. Tutuntunin ko ang teritoryo ng mga aswang. Igaganti ko si tatay. Ano? Hindi pwede. Hindi ka pa nga magaling eh. Ate naman, nakita mo nangyari kay tatay. Tingin mo kaya mo yung mga yun? Ibang pakiramdam ko pa ako. Dahil sa puot, parang lumiliyab ang dugong albularyo ko. Hindi pwede ate, hindi kita papayagan. Pako, hindi pwedeng palampasin ang ginawa ng mga aswang. Buhay ang tinaya natin para gamutin sila. Tapos papatayin nila si tatay. Munti ka na nga rin eh. Sinuwerte ka lang. At yung landong yun, hayop siya. Yung si Lando, di ba napalapit ka sa kanya? Kaya ka rin nagkakaganyan eh. Oo, hindi ko na itatanggi yun. Napalapit na ako. Hindi nga lang yata napalapit eh. Akala ko nga siya rin. Yun ang pinaparamdam niya minsan. Napakasama ng ugali ng lalaking yun. Pero binuksan niya sa akin yung ibang pagkatao niya. Akala ko nagkakaintindihan kami. Tapos ganito, ginago niya ako. Ang masakit, si tatay ang napahamak. Tripling dusa ang ipapalasap ko sa kanya. Tinawag ko ang kaibigan kong tikbalang na si Roma. Natuntun ko rin ang kinaroroonan ng angkan ni Lando. Gaya ng sabi ko kay Paco, mas malakas ang kapangyarihang dumadaloy sa akin ngayon. Kasama ang kaibigan kong tikbalang at nuno, sumugod ako sa teritoryo ng angkan ni Lando. Alam kong bugso ng galit ang kilos na to, pero hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa amin. Salamat, Roma. Buti na lang talaga sinamahan mo ko. Pasensya na rin na nagtiwala ako dun sa aswang na yun. Alam mo bang tumatakas pa kami paghating gabi para lang... Ay! Buisit. Pero ito na. Umpisahan na natin. Sa labas ng isang maliit na gubat na maraming puno sa gitna, umihip ako ng isang tigalpo. Tigalpo na magpapahina sa lahat ng pandama ng anumang nilalang ng dilim. Nagsuot rin ako ng tigalpo o orasyon na pamproteksyon sa katawan. Bit-bit ang tabak at buntot pagi. Pumaloob na ako sa delikadong gubat. Gulat na gulat ang mga aswang pagpasok ko. Agad ko silang nahagupit. Bagsak ang 4 na aswang. O ano? Laban! Sige! Tinulungan namin kayo. Tapos wawalang yain nyo kami? Kundi ba naman kayo mga demonyo? Mga mapanlin lang. O sige, lasapin nyo tong galit ko. Para to sa tatay ko. Ni hindi ko nagamit ang proteksyon ko. Bago makalapit ang mga sumusugod, hagupit o tabak ang sasalubong sa kanila. Panay din ang damba ng kaibigan kong tikbalang. Napabagsak ko ang mga mas batang aswang. Sunod kong nasalubong ang mga pinuno at nakatatandang aswang. O ano? Mahina pala talaga kayo eh. Binigla nyo lang si tatay, pero wala kayong binatbat. Nasaan si Lando? Babae. Elsa, ikaw yung anak ni Dante. Anong nangyayari? Ba't mo ginagawa to? Bakit mo mukha mo? Isa ka pang gurang ka. Nagmakaawa ka pa. Inulol niyo yung tatay ko. Ginago niyo kami. Ano bang sinasabi mo? Tama na. At nagsama ka pa ng elemento. Malaking gulo to. Kayo ang nag-umpisa, di ba? Una, sinugod niyo kami. Tapos, niloko niyo kami at inatake si tatay. At yung tarantadong Lando na yan, nasaan? Lando! Lumabas ka! Hindi ako maawat. Walang pinapaligtas ang hagupit at tabak ko.
Pati ang tandang nene na nag-aalaga kay Lando, napuruhan ko. Huminto lang ako na ang kaibigan ko ng tikbalang ang umawat sa akin. Wala nang kumikilos sa mga aswang. Oh, ano kayo ngayon? Iisa lang ako. Babae pa. At ako pa ang sinasabing pinakamahina sa pamilya namin. Nakakaawa ang mga itsura niyo. Pero hindi pa ako tapos. Magtutuos kami ni Lando. Yung mga humihinga pa, sana datnan kayong buhay ni Lando. Ibalita niyo sa kanya na gumante si Elsa. Yung isa sa mga albularyong gumamot sa kanya. Diyan na kayo, mga basura, mga mahihina. Marami sa mga aswang ang napuksa ko. Ilan ang nabuhay, pero napuruhan. Umalis akong nagngingit-ngit pa rin. Dahil wala dun si Lando. Ipinahanap ko pa siya sa tikbalang. Pero hindi na sumang-ayon sa akin ang kaibigan ko. Sapat na raw ang mga nangyari. Sinamahan ako ng tikbalang hanggang sa makauwi ako. Ate, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nakita mo naman, di ba? Walang kagalos-galos. Pinulbos ko sila. Pero sayang, kasi wala dun si Lando eh. Hahanapin ko siya. Baka nga ako na ang puntahan niya dahil sa ginawa ko. Mas mabuti yun. Ano ba naman ate? Hindi na tama yan. At anong tama? Ha? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tingnan mo nga ang lagay ni tatay. Sa ginawa mo, nabago ba yung lagay ni tatay? Pero naiganti ko si tatay. Hindi si tatay ang ginaganti mo. Gumanti ka dahil nadisgrasya si tatay sa kamay ni Lando. Si Lando na nagugustuhan mo na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Saka ayaw mo ba nito? Di mo ba nakikita? Mas malakas na akong albularyo. Noon, ako yung pinakabobo. Ako yung pinakamahina sa pamilya natin. Ngayon, dahil sa galit ko, mas malakas na akong albularyo. Ate naman, dahil sa galit kaya ka lumakas? Hindi naman ganyan ang albularyo eh. Si tatay, alam niyang pwede siyang mapahamak pero nanggagamot pa rin siya. Ikaw, lumakas kang albularyo dahil sa galit mo? Tama ba yun? Tama lang yon. Ang mga ginamot ng tatay mo ang muntik nang pumatay sa kanya. Dapat lang silang gantihan. Yang mga aswang na yan, hindi sila dapat pinagkakatiwalaan. Na hindi nga sila dapat pinubuhay. Dapat, lagi silang tinutugis at pinupuksa. Nagkaroon lang ng walang kwentang kasunduan ng mga taong may kapangyarihan at mga elemento. Kaya malaya pang nabubuhay ang mga aswang. Pero dahil rin sa kasunduan yan, nakakapambiktima ng mga inosente ang mga aswang. Ngayon, dapat ang mga albularyo puksain ng mga aswang. Ewan ko, Chong. Kasi sabi ni tatay ang pangunahing tungkulin ng albularyo, manggamot. Tama na! Hindi tayo matatapos. Basta si Lando, tatapusin ko siya. Ano yun? Mga aswang, napakabilis naman nilang nakasunod. Chong, ba't nawala yung proteksyong ipinalibot niyo dito sa... Pako! Lando, wag! Ang lakas ng loob mong gawin sa amin yun. Sa akin! Tikman mo ang gate ng isang gabunan para sa lahi niya! Huwag ang bata! Wag! Pako! Sa gitna ng pagtatalo namin, sumulpot si Lando. Lumusot ito mula sa bubong. Dinampot si Paco at sa kanya inihampas sa pader ang kapatid ko. Lupaypay na lumagpak ang kapatid ko. Bumaliktad si Chong sa bigwas ni Lando. Susunggaban na ako nito, pero nahatak siya ng malignong alalay ni Chong. Naigapo siya ng buntot ng isang nakakatakot na anino. Bumigkas ng orasyon si Chong. Maya-maya pa, para kaming hinigop ng tiyan ng anino. Para kaming nahulog sa madilim na bangin. Nang iniluwa kami ng dilim, sa bahay ni Chong ang bagsak namin. Muntik na. Terrible. Hoy, Elsa! Elsa! Ayos ka lang ba? Elsa! Chong, anong nangyari? Tinala tayo ng maligno sa bahay ko. Dumaan tayo sa dimensyon ng mga maligno. Pero Chong, bawal yun. Ha?
Si Paco! Paco! Bilisan mo, Elsa. Ihiga mo rito ang kapatid mo. Kailangan siyang gamutin. Huwag kang magalala. Nabugbog lang siya pero kailangan agapan yan. Paco! Kaya mo yan. I'm sorry. Nandito lang ako. Nandito lang si ate. Hayop na Lando na yun. Gagong yun. Siya pa tong galit na galit. Parang siya pa tong mas may matinding dahilan para sumugod ng ganun para gumante. Una si tatay. Ngayon naman si Paco. Pako! Wala siyang malay pero malakas ang pulso. Ayos lang siya. Ako ang bahala sa kanya. Iyang mga aswang na yan, walang dulot yan kundi takot at karahasan. Dapat mong puksain ang mga yan kundi hindi ito matatapos. Tatatlo na lang kayong magkakasama sa buhay. Papayag ka bang may mawawala pa sa inyo? Elsa, ngayon, sa'yo nakasalalay ang buhay ng pamilya mo. Nagkamali noon ang tatay mo kay Anita. Ikaw na ang babawi. Nakatakas kami. Pero si Paco naman ang napuruhan. Napakaraming nangyari. Napakabilis. Ginamot ni Chong si Paco. Mabuti at hindi ganon kalala ang tinamo nito. Isang araw lang, nakakatayo na ulit si Paco. Si tatay naman, tulog at wala pa ring kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero isang gabi, habang nag-oorasyon ako para magpalakas, Elsa... Lando? Paano ka? Ba't ka nagugulat? Di ba ganitong oras tayo nagtatagpo ng palihim sa labas ng bahay niyo noon? Hayop ka. Nagsisisi akong nangyari yun. Sana, hindi ka na lang sumulpot sa buhay ko. Sana, hindi kita ginamot. Pero ginamot mo ko. At inalagaan pa nga. Pero trinaydor mo ko. Halos ubusin mo ang lahi ko. Tinraidor? Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan? Di ba't ikaw ang... Elsa, tama na yan. Ang tatay at kapatid mo, huwag mong hayaang mapahamak na naman. Tama si Chong. Dalawa na silang igaganti ko. Kunwari lang kayong ginamot niyo ako pero... Ang lahi natin, Lando. Huwag mong kalilimutan. Ikaw ang prinsipeng gabunan ng lahi natin. Tapusin mo ang lumapastangan sa lahi natin. Pagsisisihan mong niloko mo ang isang gabunan. Gabunan! Gabunan! Nabibingi na ako. Sana hinayaan ka na naming mamatay. nagbago ng anyo si Lando. Bago to makapag-anyong gabunan, hinagi sa akin ni Chong ang buntot pagi at ang punyal ni tatay. Lumitaw ang tikbalang at nuno para pansamantalang itago sa dimensyon ng mga elemento sina tatay at Paco. Ang matandang aswang at si Chong tila nakaalalay sa amin ni Lando. Sumugod si Lando habang naghahanda ako ng panlaban at pamprotektang tigalpo. Nakaiwas ako at nahagupit ko siya ng buntot. Halos walang epekto ang buntot, kaya sumugod ulit ito. Tumilapon ako sa isang bigwas nito. Grabe, may proteksyon ako pero nayanig ako. Pasalamat ka sa proteksyon mo, pero ayos din yan. Tatagal ka, mas masaya. Dahan-dahan kitang papatayin. Dahan-dahan? Ang sabihin mo, mahina yung atake mo. Huwag kang magpatama, Elsa. Gamitin mo ang isip mo. Gabunan yan, kaya tatagos sa mga panangga ang atake niyan. Ituloy-tuloy mo, bata. Hindi niya kaya ang lakas mo. Hindi ko na masundan ang mas bumibilis na si Lando. Nasusugatan na niya ako. Nabitiwan ko na rin ang punyal at buntot. Wala akong nagawa kundi magtago muna. Napakalakas. Napakabilis din. Hindi ko rin ulit matawag si Tikbalang. May kung ano na namang nangyayari. Elsa, galingan mo magtago. Elsa, marami pang oras. Pero pag nahanap kita, bibigayin kita pati ang kapatid at tatay mo. Tutuluyan ko na. Hayop ka. Tsumitsyempo lang ako. Pero nanghihina ako. Paano kaya talunin ng ganito kalakas na aswang? Grabe, napakaraming anting dito. Pero wala akong alam sa paggamit nito.
Walang makakatulong sa akin dito. Ano to? Kay tatay to ah. Ba't nandito to? Sa pagtatago ko sa mga kwarto at kabinet, may pamilyar na bagay akong nakita. Nakita ko ang pinakaiingatang medalyon ni tatay. Gabi-gabi nitong dinadasalan para alagaan at palakasin. Naroon din ang mga balabal ni tatay na bigay ng mga nuno. Ito yung mga nawalang gamit ni tatay nung unang atake ni Nalando. Chong, ano bang nangyayari? Nandyan na ako, Elsa. Kanina pa kita naamoy. Wala ka nang matataguan. Lagot na. Paano? Bahala na. Isusuot ko tong mga to. Kay tatay naman talaga to eh. Anong nangyayari? May mga nakikita ako. Ano to? Hindi si Lando yung... ba't ganon? Elsa, malapit na ako. Nang isuot ko ang medalyon at balabal ni tatay, tila ipinakita nito ang mga nangyari sa ilog habang magkasama kami ni Lando. At nung gabing inatake si tatay, isang itim na nilalang ang lumukob at kumontrol kay Lando nung nasa ilog kami. Inatake kami ni Lando dahil kontrolado siya ng itim na nilalang. Habang nakatuon ang atensyon ko sa ipinapakita sa utak ko, nahablot ako ni Lando palabas sa kabinet. Tapos na ang taguan. Lando, sandali. Huwag, may nangyari. Napakalakas mong mga insulto kanina. Ngayon manlilinlang ka na naman. Lando, may kailangan kang malaman. Hindi totoo lahat. Hindi na ako maniniwala. Papatayin na kita. Hinagis ako pataas ni Lando. Sa kanya ako sinalo ng tuhod. Parang nagkandabali ang tadyang ko. Kailangang malaman ni Lando ang totoo. Pero hindi na ako makapagsalita. Hindi na ako makagalaw. Hinatak niya ang balabal at medalyon. Ilang minutong natigilan si Lando. Alam kong pinapakita rin sa kanya ang mga totoong nangyari nang suotin niya yon. Lando, niloko tayo. Niloko tayo. Si Chong, pati si Tandang Nene. Ginawa nila lahat to para magkagulo tayo. Gusto nilang paghatian ang kapangyarihan ng angkanyo at ni tatay. Hayop! Nakita ko na! Alam ko na! Mga hayop! Tanda! Magpakita ka! Binata, tapusin mo siya. Ikaw ang aswang na nakatakdang pumatay sa albularyong tatapos sa lahi natin. At siya ang albularyong nakatakdang umubo sa lahi natin. Matagal nang nakasulat ang tadhana niyong dalawa. Minana pa ninyo ito sa mga magulang ninyo. Ikaw na anak ni Anita at si Elsa na anak ni Dante. Kayo ang pupuksa sa mga lahi ng bawat isa. Kalokohan! Para ano? Para paghatian niyo ang matitira. Tapos, kayo ang magiging pinakamakapangyarihan. Wala akong pakialam kung ano ang minana namin. Kung ano ang nakatakda. Hindi pwedeng tadhana ang magpapasya ng lahat. Inabot ko ang kamay ni Lando at ipinasa ang orasyon para makita niya ang nagtatago sa ibang dimensyon. Nakita na niya si Tanda at Badong na nagmanipula ng lahat ng nangyari. Dahil suot ni Lando ang balabal at medalyon, mas malakas at mas mabilis na atake ang nagawa niya. Sa isang hataw, umulan ng dugo at nahati ang dalawang matanda. Elsa, huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Patawad, Elsa. Lando, akala ko hindi ka maniniwala. Salamat, Lando. Huwag mo kong... Gamit ang bato ng mga aswang, inilipat ni Lando sa katawan niya
ang lahat ng pinsala ko. Tay, ayos na ba kayo? Talagang manggagamot na ulit kayo? Ayos na at mas malakas pa. Salamat sa iyo at pasensya na dahil ikaw ang pinaka nahirapan. Hindi nahirapan yan, nakatagpo pa nga yan ng... Aray! Tayo, nangungutos oh! Tumahimik ka kasi. Maghugas ka na lang ng pinggan doon. Sana makita ulit natin ang hambog na yun. Para naman mabawasan yung pagkabugnutin mo. Sina Tatay at Paco tuluyang gumaling matapos ang 2 buwan. Kami ni Lando hindi na ulit nagkita. Pero paminsan-minsan, parang may mga senyales na tinatanaw niya ako mula sa malayo. Sa totoo lang, Miss Esperanza, ibinahagi ko ang kwentong ito para sana mahanap si Lando. Malabo, pero sana malaman o marinig ni Lando ang kwento namin. Sana isang araw dumating ulit siya, hindi na para magpagamot. Miss Esperanza, dito ko na tinatapos ang kwento ko. Maraming salamat dahil nandyan kayo para sa mga kwentong gaya ng sa akin. God bless at more power.